Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Lunes, sa ikatlong linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para din sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming maawain, pagindapatin mong dinggin ang aming panalangin at pasilayin mo ang nadirimlan naming kalooban sa pagdating ng iyong anak, na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nakita ni Balaam ang kampo ng Israel. Sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin, ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos, nang nakakikita sa pangitain buhat sa makapangyarihan, nang mabulagta sa lupa gayon may nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda o Hakob ng iyong mga tolda, kay inam o Israel ng iyong tirahan, wari kapatagang napakalawak, parang hardin sa baybay ng batis, wari punong kahoy na mabango, itinanim ng Panginoon, matataas na punong sedro sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan, kapangyarihan niya'y madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit na malakas kaysa Agag, at ang kaharian niya ay napakalawak. Muling nagpahayag si Balaam, ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin.
ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos at nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan. Nakikita sa pangitain ng makapangyarihan, maaring mabuwal ako, gayon may malinaw ang aking paningin. Nakikita ko ngunit hindi ngayon, siya'y aking namamalas ngunit hindi malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob. Lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan noon pa'y nahayag, pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Ako sana, Poon, ay alalahanin. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Mabuti ang puon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Espiritu ng may kapal, nasa kinupang hagdan, ang mga duka ng aral. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan at siya'y tinanong, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin bakit hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi niya, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Uli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Sa ating mabuting balita ngayon ay nagkaroon ng tanungan si Jesus at ang mga Pariseo. Isang tanungang nakatuon sa isang napakahalagang bagay na dapat ay
nagkakaroon ng bawat tao. Ito po yung katotohanan. Sabi ng mga Pariseo, dahil ayaw nilang kumatig sa katotohanan, kaya ang sabi nila, hindi nila alam ang sagot sa tanong ni Jesus. Ang tanong po kasi ni Jesus, kung ang pagbibinyag ba ni Juan Bautista ay galing sa Diyos o sa tao. At ang mga Pariseo, dahil sila'y mga kalaban ni Jesus, nagtanong pa sila at sabi nila ay, pag sinabi nilang sa Diyos, bakit hindi sila nagpabinyag? Pag sinabi naman nilang galing sa tao, kagagalitan sila ng mga taong nagpabinyag. At dahil sa kanilang kawalan ng sagot, ang sabi nila, hindi po namin alam. Ang pagsagot ba ng hindi alam ay tanda ng kahinaan? Ang pagsagot ba ng hindi ko alam ay tanda ng aking kawalan? Ang pag-amin ba na hindi ko alam ay tanda na ako'y mas mababa kaysa sa iba? Sa mundo pong ito, mga minamahal, kapag ka hindi mo alam, kapag ka sinabi mong mahina ka, kapag sinabi mong hindi mo kaya, ikaw ay isa sang tabi ng mundong ito. Dahil ang laro ng mundong ito, palakasan. Ang laro ng mundong ito, pasikatan. Ang laro ng mundong ito, payamanan. Pero sa Diyos, hindi mahalaga ang mga bagay na iyon. Pwede kang sumagot sa Diyos ng hindi mo alam at kalulugdan ka niya. Basta, ang sagot mo ayon sa katotohanan. Kaya ang pinag-uusapan dito ay kung paanong tinatanggap natin at niyayakap ang katotohanan. Kapag po sinabing totoo, hindi lahat maganda. Huwag niyong paniniwalain ang ating sarili na ang katotohanan ay lahat maganda at masaya. Merong bahagi ang katotohanan na malungkot. Halimbawa, sa karanasan natin sa pamilya, may mga kamag-anak tayo, ang iba nanay natin o tatay, ang iba mga anak natin, ang iba mga kapatid natin, nagkamali ng desisyon. May maling nangyari. Yun ay katotohanan, pero hindi yun masaya. Kapag ka ang anak mo'y nag-asawa ng maaga, kapag ka ang magulang mo'y naghiwalay, kapag ka ang kapatid mo ay nagtakwil sa inyo, yun ay katotohanan, pero hindi masaya. Pero ang pag-amin sa katotohanan, magdadala sa atin sa kalayaan. Ang pagyakap sa katotohanan, magdadala sa atin sa kabanalan. Bahagi ng katotohanan ng ating buhay, hindi natin kayang gawin lahat. Ako po bilang pari, kaya ko bang gawin lahat? Maraming iniisip ng mga tao ay pari si Father. Dapat tama lagi ang ginagawa. Dapat hindi nagkakamali. Dapat lagi lamang tuwid ang ginagawa. Pero may mga paring nagkakamali. Sapagkat bahagi ng pagiging pari ay ang pagiging tao. At yun ay katotohanan. Pero yun ay nakakahiya. Pero yung katotohanan iyon, kapag tinanggap mo iyon, doon magmumula ang panibagong pagkilala mo sa iyong sarili. Ikaw ay may sakit. Ikaw ay sakitin. Ikaw ay laging hindi nakakatayo mag-isa. Hindi ka nakakagalaw mag-isa. Kapag hindi mo tinanggap ang katotohanan ng may sakit ka, malulungkot ka lang. Lagi ka lang magiging galit. Pero pag tinanggap mong may sakit ka, kailangan mo ng tulong ng iba, yun ang magpapagaan sa iyong pinagdadaanan. Mga minamahal, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang mga Pariseo at Iskriba sa mabuting balita ay sumagot na hindi nila alam, pero hindi iyon ang totoo. Ang totoo ay ang binyag ni Juan ay galing sa Diyos. Pero dahil natatakot sila sa sasabihin ng iba, natatakot sila sa iisipin ng mundo, kaya nilang magsinungaling at mali iyon. Sa Paskong darating, bahagi ng pagyakap sa katotohanan
Abay, ihahanda mo lamang yung kaya mong ihanda. Ay narinig mo lamang may lechon ng kapitbahay, ay dahil sa inggit, magpapalitsyon ka kahit utang. E di mali, hindi yun ang totoo eh. Ang totoo, ito lang ang budget mo sa iyong Noche Buena. Sana hindi 500. Taas-taas nyo naman, aba. Naglalaan tayo eh. Ito lang ang kaya mo ngayong Noche Buena. Eh kung ito lang ang kaya mo, ito ang ihanda mo dahil yun ang katotohanan. Kapag nagmithi ka ng lampas sa iyong katotohanan, ay inggit ho ang tawag doon. Tapos magkakautang ka. O, edi bagong-bagong taon, may naniningil sa inyo. O, di gay masama ang pasok ng bagong taon. Kaya kapag tinanggap mo ang katotohanan ng iyong buhay, magiging masaya ka. Ang katotohanan ng buhay ni Jesus, ng kanyang pagkapako sa krus, malungkot, pero sa loob niya siya'y masaya dahil nailigtas niya tayo. Yun ang katotohanan ng buhay ni Jesus. Ang Kristong sisilang sa Belen, ang katotohanan ng kanyang buhay, isisilang siya bilang tao para mailigtas tayo. Magiging napakasalamuot ng kanyang buhay, maghihirap, mapaparusahan, pero dahil niyakap niya ang katotohanan, masaya siya. Ganun din po tayo mga minamahal. Kapag niyakap mo ang katotohanan ng iyong buhay, bahagi ng katotohanan yon ang iyong lakas at ang iyong kahinaan. Yung kaya mong gawin at ang iyong mga limitasyon. Yung kaya mong abutin at yung mga hindi mo kayang gawin sa iyong buhay. Yun ay katotohanan ng bawat isa. Kapag tinanggap mo't niyakap ang katotohanan iyon, magsisimulang maging masayang iyong buhay. Magsisimulang maging banal ang iyong buhay. Kay Kristo ang nag-iisang katotohanan dapat nating yakapin. Sa banal na komunyon na pagtanggap natin sa Kanya, sabihin niyo po mamaya, Panginoon, hayaan mong yakapin ko ang katotohanan ng aking buhay. Sa aking mga pagkakamali, sa aking mga pagkakasala, hayaan mong ako'y makahingi ng tawad. Hayaan mo ang iyong pag-ibig na sisilang ngayong Kapaskuhan, ang pumuno sa katotohanan ng aking kalakasan at kahinaan. Ikaw na siya lamang pupuno sa aking puso upang ako'y maging katotohanan din para sa aking kapwa. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naming handog ang tinapay at alak, alay ng bayan, umasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.
Ang pagsusugo mo sa kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos, para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung di po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Inasam namin ang iyong pagdating, ang paghahari mo'y aming hinihintay. Jesus, hangad namin liwanag mong tunay, na siya namin tanglaw sa landas ng buhay. Ang isasagwa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga parin Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Halina, O Jesus, na mananako ang iyong bayan, kalingain mo lubos. Tayo po ay magsitayo. Panalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw. Aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit na indulhensya pinaria, ngayong taon na hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay namang muli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doong magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mamuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ng healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. At bilang paghahanda sa tuwirang pagdating ng Panginoon, simula po ngayong araw, mamayang hapon, sisimulan natin ang ating simbang gabi hanggang December 23 sa 5 ng hapon. Ito po'y 6 ng gabi kapag kalinggo.
At bukas, December 16 hanggang 24, ang oras ng Misa de Gallo ay alas 4:30 ng madaling araw. Kayo pong lahat ay inaaniyahang makiisa at magagabayan tayo ng mga schedule na nakapost sa ating Facebook page. Para din po sa mga misang ito, Simbang Gabi at Misa de Gallo, tayo ay hinihikayat na mag-alay ng mga goods tulad ng bigas, delata, noodles, at mga katulad nito na maaari nating ibahagi sa mga nangangailangan nating kapatid ngayong panahon ng Kapaskuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang alas 12 ng tanghali, inaasahan po namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. May katotohanang paghandaan ang pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa paghayo ng bawat isa, ipahayag ang mabuting balita. Si Jesus ay muling magbabalik, maghanda ng may